Magandang hapon. Ngayon ay araw ng Sabado. Samahan niyo muli kami sa isang oras na pagtugon ng mga problemang medikal at legal. Ako si Attorney Migs Nograles. Ilalapit ang serbisyo ng pamahalaan direkta sa taong bayan. Ano man ang hinaing ng publiko, bibigyan agad ng pansin at ng agarang aksyon dito sa House at Your Service. Umpisahan na natin ang ating serbisyong legal. Kasama ko ngayong hapon si Ma'am Hilda de la Cruz, isang elementary teacher sa Cavite. At ang kanyang reklamo, ipinahiya at sinigawan daw siya ng kanilang school principal sa harapan ng kanyang grade 3 students nitong February 5 lang. Magandang araw, Ma'am Hilda. Maraming salamat na nandito po kayo ngayon, no? Kayo ay isang elementary teacher. Yes po. Na ilang taon na? 21 years na po. 21 years. At itong nirereklamo niyo elementary school ngayon, no? Gaano katagal na kayo dito mismo sa eskwelahan lang na to? Bali, more than 1 year pa lang po, nung September. At itong principal ay bago? Bago rin po. Mas nauna po ako ng konti. Mas nauna sa ka. kanya. So, mga gaano katagal na itong bagong principal na to? Nauna lang po ako ng mga 4 months, ganyan. 4 months, okay. At sa 20 years mo, mga ilang elementary school lang na pagdaanan mo? Pang-apat na po ngayon. Ito yung pang-apat. So, Apo. may 3 bago niyan. Apo. And usually, gaano katagal po kayo sa isang elementary school? Medyo matagal din po kasi nung lumipat lang po ako nung nabuntis po ako, nagpalipat ako, nag-request ako dun sa kung saan po kami nakatira. Kasi medyo sensitive yung aking pagbubuntis. Oo. Ayan po. And then po, nung na-promote po ako, we need to Na-promote go kayo? out. Yes po. As Dun sa master dati? teacher. Apo. As master teacher? As master teacher po. So, we need to go out. Kasi po, sobra na po yung number of teachers doon. So, napalipat po ako sa another school. And then, due to vertigo po, kasi medyo malayo yung place ko po, yung station ko po. Nahirapan for my po master. kayo. Oh, yes po. And then, nag-request po ulit ako ng palipat malapit sa amin. So, in that time Pero po... usually, matagal-tagal naman kayo nagsistay. Meron Opo. ba kayong mga nai-encounter na problema sa principal sa mga dati nyong eskwelahan? Nung una, yung pangalawa pong school, meron po doon nangyari na parang sa akin isinisisi po. So, yung punot dulo po, hindi inaalam na parang ang lumabas po ay ako ang masama. Okay. So, Yun ito po. nangyari sa dati nyong school. Ngayon, Yes po. ito naman, sa ngayon na bago, na may bagong principal, ang kunento nyo po, ang side nyo po ay sinigawan at pinahiya kayo. Paki-explain paano kayo napahiya nitong principal? Okay po. Noong February 5 po, umaga pa lang, pumunta po siya, parang nag-ikot siya. And then, nung time po yun, binati naman siya ng mga students ko. Mga grade? So, grade 3 po. Grade 3. So, Opo. anong mga edad ng mga grade 3? 7, 8, 9, may 10 po. Okay, Ganyan. 7 to 10 years old. Apo. Oh, mga bata pa talaga. Yes po. Okay naman po. Tapos nung nakita niya po yung sabi niya sa akin, "Ma, may picture taking tayo." On that day? Opo, on Okay. that day. So, inano ko po, kasi yung suot kong uniform po ay lumang uniform. Sabi ko, "Ma'am, So, okay lang." biglaan, walang schedule ng picture taking? Meron po sa GC, pero may absent din naman pong teachers. Kaya parang sa akin, parang hindi po. Pero may sinabi po ba sila na kailangan ang suotin ang new uniform? Opo. Pero nakaschedule kayo that day or biglaan to? Parang gabi po yata nag-message. So, And then, hindi kayo nakabagong uniform, dapat Hindi po, nakaschedule opo. kayo. So, alam nyo po na dapat nakabagong uniform kayo. late na lang po kasi po nung hindi naman po ako masyadong nagbabasa kasi galing po ako sa leave.
due to vertigo po. Mm-mm. So, ganun po ang ano. Tapos sabi niya, ma'am, hindi ka nagbasa. Sabi ko, ay ma'am, sorry po. Kasi nga po, kagagaling ko lang. Oo nga Pag po kasi nag-cellphone. So, lalo nagsabi pong- naman si principal, hindi niyo lang nabasa. Opo. Ngayon po, akala ko yung pag-uusap namin, okay na po. Harap-harapan to. Opo, nasa pintuan po siya ng Oh, so classroom. harap-harapan kayo nag-usap. Yes po, ako po ay So, anong solusyon? Tapos po, umalis na po siya. So, akala ko po okay na kasi naman po ako na, nag-sorry naman din Opo. ako. Tapos, yung hindi ko nga po pagbasa dun sa Opo. G. So, paano po kayo pinahiya? Umalis na po siya noon. Tapos, akala ko nga po okay na. Maya-maya po, may pinapuntang bata. May dala-dala pong notebook. Tapos, sinalubong ko po siya. Nagtuturo pa rin po ako. Sinalubong ko siya sa gitna ng room. Sabi ko, nak, ano yan? Dala-dala po yung notebook. Ma'am, pumirma daw po kayo. Sabing ganyan. Di tiningnan ko yung bahagya tungkol po sa picture taking. Sabi ko, anak, nag-usap na kami ni ma'am. Okay na. Sabi ko ganyan po. Pero bata naman ang kausap nyo. Oo. Opo. Tapos po, maya-maya pa di umalis yung bata. Hindi pa ako pumirma. Tapos maya-maya po, isang guro naman po, kasamahan ko. Ganon din po ang sinabi, ma'am, pirma daw po kayo. Sabi ko, ma'am, nagkausap na po kayo ni ma'am. Okay, so bata, tapos isang teacher, Isang guro, tapos ano po? opo. Ano nangyari? Tapos nung maya-maya po, dumating siya. Galit na galit. Sinigawan niya po ako. Sabi, lagi mo nala akong sinusuway. Sabi ganyan, ang lakas-lakas po. Nagulat kami kasi po, nagle-lesson po kami. So, Anong oras to? around 8:30 to 9 po. Umaga-umaga? Opo. Okay. So, kasagsagan po ng lesson namin. Talagang doon siya nagulat po kaming lahat, yung mga bata. Nagle-lesson po kasi ako. And then yung sabi niya, sabi niya, lagi mo na lang akong sinusuway. Pumunta ka sa office at doon tayo mag-usap. Tapos, pumirma ka dito. Galit na galit po talaga siya. Tapos, sabay lagay ng yung notebook po niya, inilagay niya doon sa table ko. Tapos, umalis na siya. Tapos, wala po akong nagawa. Kundi naganyan po talaga ako. Umiyak na ako ng umiyak. Umiyak ka sa harapan ng mga estudyante? Opo. Tapos, yung mga estudyante talaga, nag-iyakan po talaga sila. Oo. So, yung mga panahon na yon, yung mga estudyante, naka-witness nun, no? Opo. Ay, ano naman ang reaction nila? Nag-iyakan po talaga yung mga bata. Tapos maya-maya po, kasi nakaganyan na po talaga, nangangatal na ako. Kasi yung sigaw po niya, nakakatakot talaga. Nakakagulat po na hindi ko in-expect na yung pag-uusap namin ganyan, may ganun pong mangyayari. Tapos nung umano na po siya, yung mga bata, nagyakapan na sa akin, nag-iyakan kami. Tapos wala talagang tigil yung iyakan namin. Minessage ko na po si mister ko, Daddy, punta ka dito. So, ganun po kayo nayanig na, di ba, bilang guro, dapat hindi nagpapakita kasi ng ganun sa mga bata. Opo, kasi Tama, po talaga diba? yung time na yun, na-shock po talaga ako. Hindi ko talaga ma-explain yung... So, yung naramdaman mo, hindi yun parang na-vertigo ka? Hindi po. Talagang yung as in, nangatal po talaga ako sa So, sa moment na yun, anong naisip mo? Message ko po yung mister ko. Minessage ko po siya, Daddy, punta ka dito kasi may nangyari. Ganun. At na-confront nyo ba ang principal after nun? Hindi naman po. Tapos nung nung naandoon na nga po pati po yung president at vice president ko po, pinapunta ko po para alam nila kung ano yung nangyari President and vice president ng classroom ko po. Yung PTA ang mga po. bata, PTA po. ang mga magulang. Apo. Okay. Minessage ko rin, So, punta po kayo anong kasi. message mo sa kanila? Punta po sila kasi may nangyari nga po. Ayun. So, ang magulang ang pinuntahan mo? Pumunta na po sila sa okay. room ko po. At anong naging reaction nitong mga PTA? Yung PTA po, nakatayo lang po siya doon nung medyo Hindi matagal nila nakita? Hindi po kasi matagal na pong nangyari yun. Yung sa time na yun, medyo mahaba-haba na. Pero nakita po nila yung iyakan pa rin ng bata. Okay, Iyak so pa rin ako. dumating nga sila, okay, nag-message ka, minessage mo si Mister, minessage mo ang mga PTA president, vice president, pinuntahan. Ano nangyari? Anong reaction nila? Anong sinabi nila? Anong sinabi mo? Yung sa parent po, kasi medyo matagal sila doon, sabi ko, asikasuhin muna yung tungkol dun sa, meron po kasing babayaran yung mga bata. Yun po ang pinaasikaso ko. Kasi yung principal po, ikot ng ikot. Oo. Pero okay, wala naman kinalaman to sa sitwasyon, di ba? Wala naman po. Gusto ko lang po malaman nila kung ano yung nangyari. Oo nga po. So anong po kwento nyo sa kanila? Anong sinabi nyong nangyari sa magulang? Yung sa magulang po. Yung pong yung sinigawan po ako, yun lang. Pero At hindi ano po ang masyadong... naging reaction ng mga magulang nung kunento mo? Ang sabi po nila, bakit naman po ganun, ma'am? Okay. Ayun. At anong ginawa nila? Kinuusap ba nila ang principal? Hindi po, ma'am. Kasi ang ginawa po ng principal, pinalabas po sila.
So, dumating ang principal. Opo, umikot-ikot po yung principal. Nandun, mister ko po, nasa labas ng room. Yung president saka vice president ko po nasa loob. Pero umiiyak pa rin po ako. So, ang timeline, para klaro, no, ay 8 o'clock ng umaga, no, mga before, 8:30 po, mga 7 a.m. pa lang, simula, dapat mag-class picture. Hindi po kayo nakatamang uniform, tama? Dahil hindi nyo nakita ang cellphone nyo, hindi nyo nabasa ang message na dapat may class picture kayo. Pinuntahan kayo ng principal at sinabi na dapat may class picture. Nag-usap kayo, okay na dapat. Umalis, may dumating na estudyante, may papasign na notebook. Opo. Hindi nyo na-sign dahil nga po, dapat Nagkausap okay na na kami. kayo. May dumating naman isa pang co-teacher nyo. Opo. Hindi ka po nag-sign, di ba? Hanggang sa nagsugod itong principal sa inyo, mga 8:30. Tama? Opo. Nagsigaw, sinigawan ka, naratel po ikaw, umiyak ka. Ang pag-iyak mo, umiyak na ng mga bata. Ang ginawa mo ay tinawagan mo ang mister mo. Minessage Tinawagan mo rin ang mga PTA, President, Vice President. Pumunta doon. Pagpunta doon, dumating ang principal. Opo. Pinaalis sila ng classroom. Yes po. Dahil, Hindi ko po alam. Tapos po, ang sabi pa nga niya sa amin, nung nandun po well, po yung... class time yun, di ba? So, Opo. na-disrupt ang klase nyo. Opo, actually. So, wala nang nangyaring pagtuturo. Yung ano po talaga, naputol na po yung pagtuturo. Tapos, bumalik po siya, sabi niya, nasa likod na po ako nakaupo. Kaya ko ring umiyak ng ganyan. Yun po ang sabi niya sa akin. So, yung pag-iyak ko po, parang kinutya or something pa po. At ang niya. mga co-teachers nyo, nakita ba? Alam nangyari? Hindi po. Hindi ba magkakatabi ang mga classroom? Meron po kaming katabi doon, pero Oo. hindi naman So, hindi po. ba narinig ng kabilang classroom ang paninigaw? Hindi ko lang po alam, ma'am. Kasi So, hindi niya alam nangyari. hindi, Doon lang sa classroom nyo, na ang katabi, hindi nakita anong nangyayari. Hindi kayo narinig? Hindi narinig ang pagsisigaw? hindi ko po sure. Hindi Kasi nakita sa loob may po kasi komosyon? yung sa iyakan na po, pero yung sigaw, ma'am, hindi ko po masyadong kung marinig So, nila. anong sinabi ng mga ibang co-teachers mo? Wala po. Wala silang reaksyon. At first time ba to ginawa sa iyo? Hindi po, ma'am. May nauna pa po dati na pinalagpas ko po. Meron, so, kailan naman to nangyari? Last year din po. Okay, etong same principal. Yes po. At ganito rin ba? Opo, sa labas naman po ng Sinigawan room. kayo? Opo, So, during class hindi to hours. first time? Hindi po. Meron ba kayong personal issues ng principal? Babae ba to lalaki? Babae po. Baka naman, hindi lang kayo magka-jive. Nung una po, okay naman po eh. Meron ba nangyari? Kung bakit mukhang may personal issues na Nung kayo? time po kasing bago siya, kasi ako lang po nag-iisang master teacher. Lagi niya akong iniyayakag sa office, ganyan. Iniiyakan ka. Hindi naman, ma'am. Pinapupunta niya po pumupunta ako sa office? Pinapupunta niya po ako sa office, ganyan. Dahil? Nag-iisa nga po akong empty. So, pag lunch po, yun lang po yung time namin para magkausap sa mga bagay-bagay po. Ngayon po, nung napapansin ko, medyo parang lagi siyang galit. Oh, baka naman may pinagdadaanan na personal. Tingin mo Ayan. ba pina-power trip ka? Or binubuhos niya sa'yo ang mga personal issues niya? Hindi ko rin po masabi, ma'am eh. So, hindi nga kayo nag-uusap? Nung Dati una po, nag-uusap okay lang kayo po kami. until sa ngayon mukhang mainit ang ulo at hindi na kayo Opo. nag-uusap. Umalis po kasi, nagpaalam po kasi ako sa kanya, ma'am, after ng mga almost 1 month, na lagi siyang nagagalit. Ayoko po kasi ng environment na gano'n, na pagpapasok siya, oh, ma'am, si ganito. Yung galit siya. So mukhang meron talaga kayong alitan na personal, no? Dahil sa reklamong ito, kami ay agad na nakipag-ugnayan sa principal at personal siyang nakausap ng aming team. At ang kanyang depensa, hindi raw totoo ang mga sumbong ni Teacher Hilda at may mga witness naman daw po siya na nakakapagsabi na hindi raw niya ito sinugod or sinigawan. Ano naman masasabi mo? Ma'am, may ebidensya din po ako. Yung sigaw niya ay talagang totoo. Okay, meron kang ebidensya na record mo ba? Bali, hiningi ko po talaga yon dun sa mga bata. Okay. Kasi wala po So, akong mga video. Bata. Pero walang Wala iba po daw akong- nakarinig. May mga witness, meron kang witness sa mga bata, meron din po daw siyang witnesses ng mga teachers. At sa statement naman ni principal, mukhang exaggerated naman daw ang sumbong mo. At Hindi naman. pagsasalita niya ay very
passionate din ata siya magsalita na mukhang gigil na gigil din siya kahit siguro hindi niya sinasadya. Hindi naman po ako magkakaganon, ma'am eh. Kung hindi naman sigaw ang ginawa niya. Ipinahiya niya po ako sa klase at hindi lang po isang beses yun. Para sa maaring legal na aksyon, makakausap natin via video call si Attorney Daniel Carpina, ang Attorney 3 ng Legal Unit ng Department of Education Cavite Field Office. Magandang hapon, Attorney Daniel. Magandang araw din po, ma'am. Attorney Daniel, itong mag-aaway ng dalaw ng isang school principal at ng isang teacher, no? Yung school principal dito sa isang elementary school sa inyong lugar sa Cavite. Nilapit nga po nito ni Teacher Hilda na una napahiya nga daw siya at nasigawan siya ng principal at ang direct cause ng pagsigaw, no, ang resulta nun ay nayanig po siya, umiyak siya, naapektuhan ang klase, naapektuhan ang mga grade 3 students na naka-witness sa pangyayari at umiyak na rin po dahil sa ganitong aksyon. Ang sa side naman po daw ni principal ay mukhang exaggerated, wala naman din po daw paninigaw na ganong klase, no? Silang dalawa nagka-claim na meron silang mga witnesses din sa kanilang mga side of their side of the story. Sa ganito po ba, under DepEd, meron po bang ground ng pagsampa ng formal complaint si Teacher Hilda against the principal or vice versa kung makita na nag-exaggerate nga lang po? Base po sa mga narinig ko, no, dalawang panig naman ho ay siguro kung kanilang mapapatunayan ay may sapat naman na basehan para magsampa sila ng mga kaukulang reklamo nila. Subalit kung gusto nating maayos sa mabilis at agarang paraan, pwede pong daanin muna sa grievance committee. Oo. So, yung grievance committee under DepEd ba or under yan internal sa school dapat meron? First po, ma'am, sa school level po muna, yung grievance. Kapag hindi po na remedyohan or hindi na solusyonan sa division level, sa school level, pupunta po siya ng district level. At yan nga po, yung sakop po ni Ma'am Josephine Monzaga po, ang parent supervisor, doon po sa kanila sa district. And then kapag hindi rin po na-resolve sa district, pwede rin po umakyat sa division. So mukhang matagal-tagal pa to kung grievance, no? Pag ganito po, attorney, sa mga nanonood, precondition po ba siya bago makalapit sa DepEd na kailangan dumaan ng grievance committee before they file a formal complaint? Hindi naman po. Nasa partido po yan kung nais po nila dumiretso mag-file ng administrative complaint. At, Kasi okay. At pag ganito, no, para clear lang, hindi lang sa sitwasyon na to, kasi nangyayari to po to eh, 'di ba? Sa mga iba't iba na nag-aalitan ang principal, na napapahiya ang teacher. Anong grounds ang pwedeng basehan, if ever, if any, no, for a formal complaint to either the grievance committee or to either DepEd po? Maaari pong siguro ang maging ground nila ay misconduct through oppression o kaya through abuse of authority. Pwede rin. Pwede rin siya kasi may mga bata na naka-witness, may mga magulang din na nandoon. Pwede rin siyang mag-resulta sa conduct prejudicial. Yun yung mga nakikita kong maaring, no? So, pwede dun sa conduct, no? Misconduct or abuse of authority. Misconduct. Dahil nga, ito, may basehan dahil nga naapektuhan ng mga bata. Tama po ba? Opo. So, do you see this more than just personal issues na hindi lang talaga sila jive, hindi nagkakasundo? May mga ganun po kasi, mga katrabaho mo, di ba? Mga co-workers mo, minsan, di mo lang talaga gusto. Maari po, pero dahil nga po may mga ibang naapektuhan kung kung yun ang katotohanan, may mga naapektuhan, may mga na-istorbo yung learning environment, mga ganun ho, na-disrupt yung classes, maari po talaga mag-amount siya into an admin case. But
as much as possible, as I was saying a while ago, if it can be resolved at the lowest possible Oo. level, pwede naman po mag-resort muna doon. But it's up to the parties kung gusto po nilang mag-direct resort sa administrative case, nasa sa kanila po yun. So, mga ganito, attorney, syempre, kung pwedeng mag-usap na lang, no, ay mag-usap na lang nga. Pero may mga bagay na hindi nadadaan minsan sa usapan. Reconcilable na po. Reconcilable na po talaga. O, yun nga po. Pag Siguro ganito, kailangan no, na pong daanin. tama po ba ang pagkaintindi ko para sa mga nanonood natin na para pumasok po ang DepEd dito or yung grievance committee pagdating sa mga teachers, kailangan merong naapektuhan ang environment ng pagtuturo before makapasok ang DepEd. Hindi pwedeng personal lang na alitan. Tama po ba? Opo, gano'n kasi sa admin case po ang kailangan talagang work-related siya, hindi purely personal. So, ongoing po ang pagtuturo ni Teacher Hilda. Siyempre, dahil may ganito na, no? Nandito na, nakikita po natin na mukhang mas malaki ang tension between the two. Ang worry po niya, ngayon, siyempre, ay baka pagbalik naman niya, may mangyari sa kanya, mag-backfire ang kanyang pagreklamo. So, pag ganito, ano po ang advice ninyo po, attorney? Kung sa akin po, tuloy lang po sa pagtatrabaho si Teacher Hilda dahil kung sakali man po siya ay pag-initan na naman, lalo pong lalaki ang problema ni Principal. Mas madadagdagan ho ang kanyang iisiping kaso kung ganoon na patuloy niyang pag-iinitan si Teacher Hilda. Kaya ho kung ako kay Teacher Hilda, since nangyari na yon, kung maaaring mag-reach out siya kung pwede, pero huwag siyang matakot na magtuloy lang sa kanyang trabaho. Ayan po. So, sasamahan po ng aming team si Teacher Hilda sa inyong tanggapan. Okay lang po ba yun, attorney? Para makita natin ano po ba ang pwede nating matulong based on the facts that they have. Wala bang problema? Ayan. Magandang pakinggan yan, no? Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Daniel Carpina, ang Attorney 3 ng Legal Unit ng Department of Education, Cavite Field Office. Thank you po. At Teacher Hilda, ayan, malinaw na narinig nyo ang side sa kay Attorney Daniel, no, ng DepEd sa mga maaari mong gawin. Tutulungan ka rin naman ng team natin dahil ang mga ganito, syempre doon tayo sa professional na alam talaga. At buti na lang handa din ng DepEd na Cavite Field Office na pakinggan, no? Meron ka bang message na gustong iparating na sa principal? Kasi kung hindi kayo nag-uusap ng harap-harapan, baka dito makita niya at mapakinggan kayo. Gusto ko lang po malaman kung bakit ganun po ang trato niya sa akin. Yun. Hindi ko po alam kung ano yung pinaguhugutan niya. Kasi sa tuwing ano po, may mga issues lagi na maliliit na pinalalagpas ko lang po. Ayan. So, gusto ko pong malaman yun. Ano ba pinag-uugatan niya po? Bakit po? Katulad niyan, sinigawan niya ako. O kada ano po, may issue talaga. Ayun. At sa yan. araw-araw na pagpasok. Ayan po. At siguro sa susunod na episode natin ay makikita natin kung ano ang magiging resulta nitong alitan ng dalawa. Pero sa ngayon, no, maraming salamat sa tiwala nyo, Teacher Hilda. Asahan mong sasamahan kayo ng aming team sa DepEd Cavite. At sa ating pagbabalik, isang nanay mula pa sa Masbate, 22 years nang iniinda ang bukol sa leeg. Ang kanyang hinaing at pagtugon ng ating programa, abangan. Dito lang sa House at Your Service.